kapag ka may warrant of arrest na na-issue na po, kailangan i-implement. So kung babantayan sila, sa ngayon wala pa pong dahilan para sila ibantayan dahil wala pa pong nare-receive ang gobyerno ng warrants of arrest. Obligado ang pamahalaang Pilipinas na ipatupad ang warrant of arrest na posibleng ilabas ng International Criminal Court o ICC laban sa umano'y co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs. Kabilang narito ang mga kilalang pro-Duterte senators na sina Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naisampa ang reklamo sa ICC noong hindi pa nanunungkulan si Pangulong Marcos. Kung ito naman ay legal process na nanggagaling po sa ICC, hindi naman po natin ito maaaring pakialaman. Dahil ang kasong yan ay naisampa noon pa, 2017 at hindi pa po Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. So kung dadaan sa proseso, yan naman po ang nais ng pamahalang ito. Ang ginagawa ng pamahalang ito ay dumadaan lahat sa proseso. Nilinaw ng Malacanang na bagamat naninindigan ng Pilipinas na walang jurisdiksyon ang ICC sa bansa sa kasalukuyan, nag-iiba ang sitwasyon kung ang umano'y krimen ay ginawa noong panahong may jurisdiksyon pa ang ICC. Na walang jurisdiction sa ang ICC sa Pilipinas sa ngayon. Pero iba po ang pinag-uusapan kung ang mga nakomit na di umanong crime ay naganap nung meron pang jurisdiction ng ICC. May mensahe rin ng palasyo sa mga nagtatago o nagbabalak magtago dahil sa banta ng arrest warrant ng ICC. Unang-una, kung kayo magtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done? So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.